Kaya nga hindi nila papayagan talaga si Saldico umuwi. Dahil pag umuwi yan, manunumpa na yan. They have no choice kung hindi idiin si Tambi. At pag diniin si Tambi, sigurado ituturo niyan si Bongbong Marcos. If you allow me to go down, I will let you go down also. ICI says, evidence insufficient to recommend charges against Escudero, Poe, Villar, and Binay. Ulitin ko. Against Escudero, Poe, Villar, and Binay. Oh. Insufficient to recommend charges. Naku, magagalit. Ha? Magagalit po sa inyo. ICI, si Bongbong Marcos. Hindi ba ginagamit ng diversion eh. Ginagamit na diversion ng gobyerno ng mga magnanakaw etong mga senador dahil sila yung talagang kilala nationwide eh. Yung mga iba namang congressman, hindi mo naman kilala yan eh. Diba? Mas maraming hindi kilala dyan. So, hindi sila masyadong nakafocus doon. Ang gusto talagang kasuhan at gustong may makulong ng gobyerno, etong mga artista at mga senador. Eh lalong-lalo na kung senador ka, tapos asawa ka pa ng artista, katulad ni Cheese. Diba? Kasi madadivert. Ngayon, ang tanong eto. Hindi na sila pinaiimbestigahan. Ano, ha? Walang sufficient evidence, sabi ng ICI. Ang tanong, si Tambi, asan? Bakit hindi kayo mag-focus kay Romualdez? Hindi nyo kaya, di ba? Takot kayo kay Saldico, takot kayo kay Romualdez dahil ituturo si Bongbong Marcos. Si Bunuan, asan na? Pagkatapos maimbestigaan, pinaalis ninyo. Sabi, babalik ng December. Magpapasko na, wala pa. Hindi pa umuwi. Bakit nakatutok kayo kung saan-saan? Ito, dito ako asar na asar sa gobyerno eh. Isa pa to si Trillanes, tarantado rin eh. Oh. Yung mga katulad ng ibang congressman, pati to si Tino, kung sino-sino inaasikaso. Bakit dito kayo nakafocus? Ba't di nyo hagilapin si Bunuan? Ang laking pera niya, no? Si Bernardo. Ito pa. Si Sandro at saka si Cadiz. Diba? Sinabing bagman yan. Bakit walang pumapansin kay Sandro? Oh. Si Sandro nga nagpunta sa ICI. Executive session naman. Si Cadiz, maraming proyekto sa Ilocos Norte. Matagal nang kasama ng mga Marcos. Di ba? Puro diversion eh. Kaya itong pelikula na binibenta ni Bongbong Marcos, walang bumibili. Gusto ng taong bayan, merong managot. And it's very safe to say na ang dapat managot dito, yung tatlo, Saldico, Tambaluslos, at si Bongbong. Hindi gusto ng tao yung palabas. Kaya ngayon nakikita natin sa ratings, nagsasalita ang tao. Hindi nila gusto yung klaseng investigasyon na ginagawa sa Blue Ribbon, kung saan pa man. Maliwanag oh. Diba? Ito pa, isa pa. Ito po, pag-usapan natin ha. Ito, nagpunta po sa DOJ si Bong Revilla. Dating Senador Bong Revilla nagsumite ng counter affidavit kaugnay ng reklamong graft. Yan, si Bong Revilla. Alam mo, ano rin eh. Ulitin no, hindi po natin pinagtatanggol si Bong Revilla. Ayaw lang natin ng diversion. Easy target po si Bong Revilla. Tatandaan po natin yan. Una, bakit? Dating may kaso. So ako naniniwala hindi bobo to si Bong Revilla. Nauulitin niya pa yung kung totoo man or hindi yung dati. Pangalawa, kalaban po to sa politika ni Boying. Ha? Sila po naglalaban sa sa Cavite. At balitang-balita ron, gaya ng sabi ko, ang lakas ng anak nito sa Cavite.
ito si Bong Revilla, compared sa anak. Wala daw binatbat yung anak ni Boying. So kalaban to. Pakatlo, namarkahan to kay Vice President Sara eh. Dahil namataan daw na nagkita sila si Vice President Sara at saka si Bong Revilla sa ibang bansa. At alam naman natin at to si Bong Revilla, yung kanyang mga anak ay hindi pumirma, 3 po yun, ng impeachment laban kay BP Sara. So markadong DDS to. Diba? Basta hindi nila kayang pilipitin ng liig, hindi kayang kontrahin si Sara, haharasin. Nakita na natin to. Ginawa nila to kay Pastor Kibuloy. Ginawa na nila to kung kani-kanino. Basta na markahan kang Duterte, yari ka. At ito pa, Cavite po, vote rich po yan. Napaka-importante, hawakan nila ang Cavite. Malaki po ang madideliver ng Caviting boto para kay BP Sara. Lalong-lalo sa Luzon. Kung tutusin, malakas si Sara, pero sa Luzon, Visayas at Mindanao, Luzon pa ang pinakamahina si Sara compared sa Visayas at Mindanao. Ang laki madideliver ng Cavite through Bong Revilla. So, sinasabi natin diversion na ginagawa nila. Bukod na sikat na asawa niya, sikat din siyang artista at malaking politiko sa lokal at sa national. Nagpunta rito si Mr. Bong Revilla upang ihain ang kanyang tugon sa reklamang isinampa sa kanya na di umano'y paglabag ng RA 3019 or the Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Wala pong ibang reklamo laban kay Mr. Revilla sa DOJ ngayon. Maliban sa kanyang counter affidavit ay nagsumite si Mr. Revilla ng mga ebidensya na magpapatunay na lahat ng nilalaman ng mga aligasyon, akusasyon at reklamo laban sa kanya ay pawang kasinungalingan at kasinungalingan lamang. Umaasa si Mr. Revilla na magiging patas ang Department of Justice at titignan niya ang ebidensya at hindi na paaabutin ang reklamong ito sa korte. Yun ang problema dito. Kasi big fish po to si Bong Revilla. Parang ICI. Big fish si PRRD ron eh. Kailangan ng ICI si PRRD para maging relevant ang ICI. Di ba? Ang ICC. Speaking of ICC, ganito rin si Bong Revilla. Yun ang problema kasi plano tong ipakulong. Siyempre, pag napakulong, magmumukhang malinis itong gobyerno ni Bongbong Marcos dahil meron silang pinakulong na malaki. Nagreklamo pa nagsumite ng affidavit dito sa DOJ, no? Nakitang-kita natin na hindi po nagtatago si Bong Revilla. Kinaharap niya to head on. Nagpapalabas siya ng ebidensya. So sana yan ang pakiusap, tingnan ng ebidensya. Ang problema po, DOJ, dati pong tao yan. Ni Boying Rimulya, remember, SOJ po siya bago siya naging ombudsman. So lahat yung mga nakapwesto na yun, ombudsman, SILG, di ba? DOJ, lahat yan napwestuhan. May mga pwesto yan galing sa executive department. Lalong-lalo na iba ang galawan ng mga Rimulya. Kalaban pa to. So hindi ko alam, no? Pero tayo magsisisigaw. Ulitin na, hindi sa ito'y sa pagtatanggol. Pero huwag niyong gamitin. Sawang-sawa na ang taong bayan. Na ginagamit niyo ang iba para pagtakpan. Tandaan po natin ito. Marami pang lalabas na balita about Sara. Marami pang sikat ang ipakukulong. Marami pang sikat ang pagbibintangan ng kung ano-ano. Para mailihis. Dahil ang dapat nananagot ay si Saldico, si Martin Romualdez at si Bongbong Marcos. Pustahan tayo, hindi kaya paabutin ang ombudsman dun sa tatlong yan. Yung tatlong Tito Vic and Joey na yan. Yung tatlong itlog na yan. Yung clowns na yan. Hindi kaya.
Kaya lahat po gagamitin. Huwag tayong papayag doon. Hindi natin sinasabi ay malinis daw. Hindi po sa ganun. May tamang panahon. Okay? Pero bakit biglang nagputukan yan ngayon? Diba? Tanungin ko kayo, kung yung mga anak ba ni Bong Revilla pumirma laban sa impeachment ni BP Sara, sa tingin nyo may kaso to? Wala to. Pinag-initan lang. Talagang nilaglag po ito si Bong Revilla para maipilit maipasok si Kiko at si Bam Aquino for the support. Tandaan po natin, nilaglag po na talaga nila to si Bong Revilla. Siya po ang nasa survey, ang taas po sa survey ni Bong Revilla. Si Kiko at si Bam wala. Hindi ko alam kung paano magic yan ni Garcia. Kahit sila nga nagsasabi, hindi nila alam paano sila nanalo. That is pleasing the enemy para maging kakampi nila. Yan yung pinklawan kaya ipinasok tong dalawa. Ang nilaglag, una pa lang. Dapat nga ito panalo si Bong Revilla, hindi si Amy. Panalo po talaga sa eleksyon. Ito si Bong Revilla. Kaya lang, nagkamali sila kay Amy. Akala nila dahil kapatid, mas mahahawakan nila sa liig. Pero hindi pala. Siguro nagsisisi sila. Dapat pala, si Bong na lang ang pinanalo nila. Hindi si Amy. With that, we will make no further statements and we will let the legal process take its course and that will be all. Thank you. Ito po, tingnan natin. Ito may connection dito. Okay? Tingnan po natin. Ito po, tingnan natin. Dito pa lang, obvious natin na lahat po ng ginagawa, lahat po ginagamit para may divert. Sabi ko nga, sikat na senador, pati nga si Vice Ganda ginamit di ba? Nagpatutsada rin yan kay PRRD. Naalala nyo yun? Pati nga si Tito Soto, ay kita nyo, di ba? Nagagamit ng gobyerno ngayon. Kung yung iba nagagamit, katulad nila Chis, sila Bong Revilla, di ba? Nagagamit sila Jinggoy, nagagamit dahil sikat na artista to divert, sila ang pinagbibintangan. Ito naman sila Tito Soto, sila Vice Ganda, ginagamit din pro-government para maging proteksyon ng gobyerno. Diba? Iba rin kasi pagka nadadivert mo. Kaya nga sabi ko sa inyo, huwag tayong papayag dahil marami pang lalabas na mga balita para hindi na pag-usapan. Makalimot na yung tao doon sa nakawan, sa ghost projects. Ito pa. Tingnan natin mabuti ito Ombudsman Remulla sabi, nakita ko po ito sa Facebook, naniniwala na masyado pang maaga para husgahan kung kurakot si dating Speaker Romualdez. Diba? Ito palang kitang-kita mo na Walang gagawin itong si Boying Remulla kung hindi proteksyonan si Tammy. Tanda mo, magka-frat yan dalawa. At higit sa magka-frat. Maraming pera po ito si Saldico, ay si Martin Romualdez. Connected din po ito kay BP Sara. Nakikita nyo? Kasi pag si BP Sara, pagka naakusahan to si Romualdez, everything will fall down. At mananaig si BP Sara. Posibleng maipalit nga si BP Sara. So Boying will not allow that. He is not stupid to allow that. Kaya nga tama yung naririnig ko sa taong bayan na ito si Boying ay katulad nito sinasabi niya, masyado pang maaga para husgahan kung kurakot si dating Speaker Romualdez. It's not, the issue here is not early. Hindi yung maaga. Kasi kahit na may lumabas na mga ebidensya kay Tamby ay hindi mo iimbestigahan, hindi mo kakasuhan, hindi mo ipakukulong. Hindi to dahil maaga pa. Itinuturo na nga si Tamby.
Ilan na ang nagturo kay Tambi? Ayaw nyo pa ring imbestigahan. Dahil sinasabi nyo, yung salaysay ni Gutesa at saka ni Saldico ay hindi nagka-count dahil hindi naman nasumpaan. Yung kay Gutesa, mali naman ang pagkakasumpa patungkol doon sa notaryo na hindi naman talaga kailangan. Di ba? Yan ang palusot nito. Pero may nagsabi sila ang pork barrel king. Si Saldico, si Tambi at saka si Sandro. Hindi nyo ba makita? Hindi mo naman kailangan ng salaysay ng iba. Tingnan mo na lang, totoo ba may insertions? At lahat ng mga proyekto, majority ay napunta ng DPWH kay Tambi at kay Sandro. Doon na lang eh. Anong kailangan yung salaysay ng iba na kailangan nakapanumpa? Yan yung ginagawa nilang pang ano dyan, hindi nakapanumpa eh. Hindi po pwedeng hindi magdidikit-dikit yan. So, si Boying, tama yung sabi ng taong bayan. You cannot blame the people. Napoproteksyonan niya si Tambi para hindi makarating kay Bongbong Marcos. Dahil magsasalita. Kaya nga naman in full effect na yung diversion. Mga kababayan, ito po ginagawa nila. Huwag tayong papadala. Lahat po ng sikat gagamitin nila para ma-divert. It's either ibintang sa mga sikat or gamitin yung mga sikat para atakihin at magkaroon ng ibang issue. Huwag kayong papayag. Papansinin nyo ha. Una pa lang, style na nila yun. Yung may namatay sa LA, naalala nyo yun? May namatay sa LA dahil sa cocaine? Nakasama ni Lisa? Anong ginawa? Biglang pinahuli si PRRD papunta sa Dahig. Sabay na sabay po yun. I will never forget that dahil nasa Liwasang Bonifacio kami. Yan po ang usapin. Yun po ang sinasabi ng mga speaker. Doon sa rally na yun. Look at the timing. Kaya huwag tayong papayag sa ganun. Panloloko po yan. Napaka manipulative ng government ni Bongbong Marcos. But this is the good news. Wala namang naniniwala sa kanila eh. Kahit hawak nila ang karamihang sikat na mainstream media, hawak nila sa leeg. Yung mga nakaposisyon, hawak nila. Hawak pa nila ang pink. Pero hindi naniniwala ang taong bayan. Bumabagsak pa rin ang ekonomiya natin, ang stock exchange natin, ang investment, bumabagsak ang peso, 'di ba? Dapat ang December tumataas ang peso, pabagsak, pabulusok. Ang trust rating ni Bongbong bumabagsak. It means wala na talaga silang tiwala kay Bongbong, and si Sara nananatiling mataas. Maingay lang sila dahil hawak nila ang mainstream media. Pero pagdating sa tao, wala na talaga naniniwala. That is something good. Kaya nga po ako hindi po magpapaulit-ulit po ako na huwag tayong papayag sa diversion. Kailangan managot tong tatlong to. Si Bongbong, si Martin, at si Saldico.